araw po na ito ay start po na pag-observe natin ang Holy Week at ngayon po ay natawag po natin na Palm Sunday. Ang mensahe na rin po natin ngayon po umaga ay patungkol din po sa Palm Sunday o ang matagumpay na pagpasok sa isang ni Jesus. Ito po ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 21 verses 1 to 11. Babasahin ko po ang ating pong teksto. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin niyo kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tingnan mo ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Lumapit nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna, sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazareth sa Galilea, sagot ng karagatan. Noong nag-ministry po si Jesus, public ministry, na siya ay 30 years old, ay diba po, alam naman natin kung kanyang mga ginawa. Siya ay nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo, bumuhay ng patay, at marami pa ang kanyang ginawa. Noon po ay ayaw nilang maniwala kay Jesus. Lalo na yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, na si Jesus ang Messiah at tagapagligtas. At ini-influensyahan nila itong mga tao, mga Israelita, na hindi yan ang Messiah. Hindi nila katanggap-tanggap ang Messiah na si Jesus. Kasi ang picture nila ng Messiah o ng tagapagligtas ay yung high profile na Messiah. Yung mataas ang kanyang estado. Katulad ng state nila David, nila Solomon, yung talagang pinigilahan sila siya ng mundo. Ganun yung expected nilang Messiah dahil nga po ang prophesied Messiah ay sa linya ni David. Ganun yung kanilang expectation. Very high. Kaya nga nung pinapakita ni Jesus na siya ang Messiah, napakaraming opposition. Lalo na sa mga religious leader na, yan ba ang Messiah? Tingnan mo nga, di ba? Parang anak lang ng karpentero, ipinanganak lang sa sabsaban. Yan ba ang isa? Messiah. Ang Messiah natin hinihintay, siya yung magre-restore ng ating political power ng Israel. Siya yung dapat yung kanyang profile, nasa templo, ipinanganak, ng hari, ganito, ganyan. That was their expectation. Pero hindi. And then later on, sa pag-ministry nga po ni Jesus, nakita po natin na unti-unti din siyang tinanggap ng mga tao. Dahil sa mga himala, dahil sa kanyang mga katuruan. Diba? Sabi nga doon sa account, diba? Sino ba yung Jesus na yan? Diba? Bakit parang kapag nagturo siya, ay hindi lang parang isang propeta, kundi parang punong-puno siya ng authority. Diba? Ganun po yung pong nabasa. Talagang unti-unti, yung mga tao sa Israel, ay natatanggap na nila ngayon yung pagka-Messiah, yung tagapagligtas nila. Nire-recognize na nila si Jesus. Kaya nga po sa Holy Week, ito po yung tinatawag natin, ngayong araw na ito, going back noong panahon na iyon, naging matagumpay ang pagpasok ni Jesus
sa Israel at napakaraming tao ang kumilala, nag-recognize ngayon kay Jesus na siya ang Messiah o tagapagligtas. Wala pang specific kung ilang tao yung nandoon sa lugar na yun. Sabi ay hundreds of hundreds. Ay ganun sa AI. So, doon, parang mga 100,000 siguro. Kasi mga dumayo sila para lang masaksihan yung pagpasok ng Messiah. At yun nga po, naging matagumpay ang kanyang pagpasok. Sa umaga po ito ay nais kong magbahagi ng 3 bagay o puntos sa ating pong sermon. Una po ay ang katuparan ng propesiya. Pangalawa, ang tungkulin ng hari. At ang pangatlo po ay ang kaharian ng Diyos. Dako na po tayo sa umpisa sa katuparan ng propesiya. Makikita po natin dito sa verse 4 at verse 5, sa gayon natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Zion, ipahayag ninyo, tignan mo ang iyong hari na dumarating. Ito po ay quotation mula sa Old Testament sa Isaiah 62:11 at Zechariah 9:9. So it is the fulfillment of the prophecy, yung pagpasok ni Jesus sa Israel riding on a donkey. O sabi na po dito ay say to the daughter of Zion. Ang Zion po kasi ay poetical name na Jerusalem. Ano po? Kaya nga po dito sinasabi niya na Jerusalem, your king comes to you. So, si Jesus, nire-recognize nila as King of Jerusalem, King of the Jews, hari ng mga Hudyo. Sa point number 1 po natin na ito ay makikita po natin ang 3 elements ng prophecy. Una po ay ang pagsakay niya ng asno. Alam niyo po kasi noong unang panahon, yung mga ruler, mga leader, noong unang panahon, makikita na natin, lalo na sa account po ng Judges, sa 5:10 at 1 King 1:33, sumasakay yung mga ruler nila sa donkey in peace season, sa mapayapang panahon. So ito po ay simbolo ng kanilang humble service with the people. Ibig sabihin po ay yung pagsakay ni Jesus sa donkey o asno, it is a symbol of His humble service. At ganun din, by default, dahil siya ang Messiah, patulad noon, sumasakay sila in peace season, the same way, Jesus Christ will bring peace to humanity o sa mga tao. Sabi po ni Thomas, He was extending grace rather than judgment to a city. Bakit po? Kasi yung donkey po ay during peace season, doon sumakay si Jesus. So, ibig sabihin, He will bring peace. Kaya nga po, sa muling pagbabalik ni Jesus, di po ba? Ang sasakyan niya naman ay isang kabayo. Kasi Jesus was symbolized as a warrior. Pagdating ng panahon, di ba po yung mga sumasakay ng kabayo, mga warriors sila. So, dito sa panahon na ito, it is donkey, it is about peace. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoon, He will become a warrior, He will conquer the world, and He will judge the world. Ganun po ang symbolism na pagsakay ni Jesus. And pangalawa po na elements natin ng prophecy ay ang pagsakay niya sa batang donkey o asno. Di ba po, inutusan niya yung 2 alagad na kuhanin yung asno. Pero it is very unusual kung kuhanin nila yung asno kasi yung colt ay batang-bata lang. Ilang taon pa lang yun. Wala pang sumasakay. Sabi po sa ating research, yung donkey, yung colt na pinakuha ni Jesus na sasakyan niya, wala pang sumakay na kahit sino. So, ibig sabihin, talagang yung donkey, mali po kayo hindi yung sanay. Kaya kapag kasi sumakay si Jesus, sabi mo,
lilikot yun ng lilikot. Pero ang gustong ipakita ni Jesus sa point na iyon ay, kasi it would be very challenging. At kapag nagawa niyang paalmahin yung asno o yung donkey, mapapatunayan niya na talaga siya ang Messiah kasi kahit yung asno kaya niyang kontrolin. This was just one more illustration that Jesus was the Messiah who was the master of nature. Surely he could bring peace to Israel if he could calm the young colt. So kung siya ang Messiah, ang anak ng Diyos, na ine-expect ng mga tao, ang pagsakay niya sa donkey, pinatunayan niya sa mga tao na siya talaga iyon. At ang pato po ay sa elements ng prophecy ay, this is an acknowledgement that Jesus is the true Davidic Messiah and King. Kasi mga kapatid at mga kaibigan, lahat ng Jews alam ang prophecy ni Zechariah at ni Isaiah. So kapag nasaksihan nila ang isang Messiah na sumakay sa donkey, ibig sabihin, yun siya mismo yung Messiah na nakalinya doon sa kamag-anakan ni David. It is Jesus' public declaration of his Messiahship. Kaya kung makikita natin, kung hindi po matatandaan sa Biblia, hindi po pa kapag nagpapagaling si Jesus, lagi niyang sinasabi na, uy, silent ka lang ha, huwag ka munang maingay. Umuwi ka na, huwag nang ipagsabi yung ginawa ko sa iyo. Diba, pasikret mo na. Kasi hindi pa oras. Pero sa punto mo ito, Jesus Christ publicly declared that He was the Messiah. Na siya ay nanggaling sa linya ni David at siya ang totoo na kapropesiyang Messiah. Walang halong biro, walang kung ano-ano. He is the Messiah. Palm Sunday, it is the fulfillment of the prophecy. Pangalawa po, nais kong ibahagi ay ang tungkulin ng hari. Sa panahon po na ito mga kapatid, again, ay under sila ng pamumuno ng Roma. Yung bayan ng Israel o Jerusalem o yung kanilang lahi during that time ay hindi masyadong maganda kasi nga nasa authority sila ng Rome. Dahil yung bansang Israel noong mga kapanahunan nila David, nila Solomon, ay nag-ahari sila talaga. Nag-ahari sila sa buong mundo, meron silang sariling nationality. Kumbaga mayroong kalayaan ang kaharian ng Hudyo. Pero ito'y nawala. So itong mga Hudyo na ito, yung mga tao na mga naglatag, again, ang kanilang mga balaban, ng mga kung ano-ano, dahon, ng puno, ang ina-expect na po nilang Messiah, na si Jesus Christ, ang kanilang expectation ay siya yung hari na magliligtas sa kanila sa otoridad ng Roma. Siya yung hari na mag-aaklas, na magre-revolusyon sa Roma para ipagtanggol sila, para ibalik yung kanilang political power. Kaya yung kanilang ine-expect kay Jesus Christ sa Messiah. Na kapag natalo na nila yung Roma, babalik sila to, magiging marami na sila, kikinalanin na sila na naman ang buong mundo. Ano po? Kaya nga po napakaraming sumamba sa ating Panginoong Jesus noong panahon na siya ay pumasok sa Israel. Hosanna, Hosanna in the highest, He who comes in the name of the Lord. Pero ang pinaka-nakakalungkot nga po dito ay yung karamihan sa mga tao na naglatag ng puri sa ating Panginoong Jesucristo, marami din sa kanila ang mga tao nagsabi, ipako siya sa krus. Nung hindi natupad yung kanilang expectation
ng isang Messiah. Diba? Todo ang kanilang pagpupuri sa ating Panginoon because of their expectation that they will be released from the authority of Rome. Pero nung mga panahon na nag-iyak na si Jesus, mababa na siya kung sa cross, yan ba ang Messiah? Hindi nakakailigtas sa kanyang sarili, wala siyang magawa, paano tayo ililigtas yan? Sa authority ng Rome, siya nga mismo ipinahako nila. Pero hindi po nila nauunawaan yung tungkulin ng isang hari na gusto ipakita o iparanas ng Diyos sa kanila. Kasi po, again, babalik tayo dun sa may una. Jesus Christ sumakay sa dangit to bring peace and to save and seek the lost. So, paano peace yung ibibigay ni Jesus? Kumbaga, action ng revolution, di ba? Nang madugong mga digmaan at doon sa Roma. Jesus Christ did not meet their expectation to become the political power of their era. Because Jesus Christ, ang tungkulin ng isang hari ay servant, isang lingkod. Diba? This is contrary to the popular image of a king. Kasi di ba po, ang imahe ng isang hari, sa mata ng mga tao, yung nasa palasyo, sa iyong pinaglilingkuran, sa iyong utos dito, utos dyan, ganito. But Jesus Christ manifested a different kind of king, and that is being a servant. Na ganito din yung kanyang gusto sa mga disipulo sa atin na ang ating mga buhay, even though magkaroon tayo ng mga high positions, we are still a servant sa mga tao. Not something or someone na mapagmataas. Kaya nga po kung maaalala po natin, during the Holy Week din po yung Last Supper, yung kanilang huling hapunan. Di mo ba kung maaalala ninyo doon sa may kwento na pumunta sila sa isang room para maghuling hapunan. Pero bago yung mangyari, huhugasan muna nila yung kanilang mga paa. Kasi nga po, custom sa kanila na maghugas ng paa dahil na rin sa kanilang paglalakad sa mga ministry, natutumihan yung kanilang paa. Kaya naghugas sila ng paa nung mga panahon na yun. Yung mga panahon na yun, yung paghuhugas ng paa, trabaho yun ng isang alipin, mga kapatid. Walang alipin doon. At actually, ano ba yung mga pinag-uusapan nila? Sino kaya ang pinakadakila sa atin? They are concerned about their self, their honor, their glory. Kaya ngayon, wala maghugas ng paa. Mataas sa kanilang mga tingin sa kanilang mga sarili. Bakit ang maghugas ng paa nila? Trabaho yung isang alipin. Trabaho yung isang servant. Hindi ako dapat na maghugas dyan. Pero Jesus Christ, kumuha siya ng langgana, ng tubig, ng tuwalya. At siya ngayon yung nagbugas ng paa ng mga disipulo. Diba? Just imagine, yung itinuturing nilang trabaho ng isang alipin na parang napakababa, kung titignan mo, ay parang mababaya ka kung gagawin mo, kung ganitong klase ang iyong posisyon. Pero Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the Son of God, ginawa niya yung trabaho ng isang alipin. Hindi po ang trabaho ang nagpapababa sa isang tao, kundi ang tao ang nag-honor o nagpapataas sa isang trabaho. Nagagets po natin yun. Kasi Jesus Christ, hindi niya naman ikinababa yung kanyang paglilingkod, yung kanyang paghugas ng mga paa ng disipulo, di ba? Kundi, ang sabi niya pa sa mga disipulo, your master have done this to you. So dapat, gawin mo din ito sa mga tao, sa inyong mga kapwa. You should also be a servant. Dahil ang ating Panginoong Jesus, He was a servant. Sinerve niya yung mga tao. That is the tungkulin ng
hari. Una po ay ang katuparan ng propesiya, pangalawa po ay ang tungkulin ng hari, at ang pangatlo po natin ay ang kaharian ng Diyos. Pwede po mag-establish ang Panginoon ng isang kaharian na talagang world class, na talagang kaaya-aya, nakakaakit sa mga mata ng tao. Kaharian, katulad ng mga hari noong panahon, God can institute that kind of kingdom. And sabi ni Charles Spurgeon, Christ did not care for this world's glory. Ulitin po natin yung kaso ng mga Israelita. Diba? Pinuri nila ang Panginoon with the expectation na siya ang magliligtas sa kanila within their external situation. Pero nung hindi nila natanggap, sinumpa nila ang Panginoon. Kaya po sa ating pong mga buhay, kasi Jesus Christ did not die for our external something in this world. That is not the primary reason ng kamatayan ni Jesus. Kasi Jesus Christ came to save us from sin. Yun ang primary reason ng kamatayan ni Jesus sa ating mga buhay. Kaya ang supreme priority po ng Diyos sa ating pong mga tao, and even as believers, ay ang patuloy na magbago, mag-transform yung ating mga buhay patungo sa nais ng Diyos sa atin. At yun po ay ang patuloy na paglakad sa katuwiran, sa mabuting daan. Kaya po sa ating mga buhay, huwag sana tayo maging katulad nito ibang mga maraming mga tao na kung hindi natupad ang ating expectation sa Diyos, baka i-crucify din natin ang Diyos o ang ating Panginoong Jesus. Huwag po sana ganoon ang ating mga buhay. Kundi ang ating focus ay yung ating transformation of character. Kaya ako lang sabi nga muli sa Romans 14:17, na nagkasal ko na po ito ng nakaraan, the kingdom of God is all about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ang priority ng Panginoong Jesus na sabihin sa atin, sa mga tao, ay ang transformation ng ating mga character. Kasi pwede tayo magkaroon ng mga bagay dito sa mundo, mga titulo, karangyaan, yaman, kung wala namang magbabago sa ating mga buhay, diba? Hindi rin matutuwa ang ating Panginoon. Pero kung ito ay nagsisimula sa ating mga buhay, kaya nga ng kanta na from the inside out, ay talagang matutuwa ang ating Panginoon. It is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. God wants us always to remove our selfishness o yung pagiging makasarili ng ating mga puso, at gusto ng Diyos na i-focus natin ang kanyang buhay sa Kanya at hindi lang sa mga bagay na naibibigay niya sa atin. We want more the giver rather than His gifts. Kaya po, God cares most of our character and attitude. Yun po ang gustong iproklama ni Jesus sa mga tao na siya ang Messiah, tagapagligtas, primarily ng ating mga kasalanan. Bilang application po ay seek peace. Gaya po ng kanina, Jesus Christ rode on a donkey. At ang ating pong buhay, marami man tayong mga problema sa ating buhay. Mga situation natin na nakapagbibigay na bagabag, struggle sa ating bigat ng damdamin na parang wala tayong kapayapaan. We must need to always come to Jesus Christ
dahil siya ang magbibigay ng peace sa atin. Peace. Every peace. Peace of mind, peace of heart. Let us seek peace in Jesus Christ and not on situations. Peace on a person and not on our situations. Huwag po tayo nakadepende sa ating mga sitwasyon na kapag maganda ang buhay, diba, masaya tayo, ang yung kapayapaan natin, pero kapag let's say yung ating buhay, pero naman po tayo, wala tayong kapayapaan, hindi po ganun ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Ang gusto niya ay mayroon tayong focus sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya at hindi sa sitwasyon na mayroon tayo. Pangalawa po ay humility. Humbleness. Kasi kaibat po ng humility o humbleness ay yung pagiging servant. Hindi ka magiging servant ang puso mo kung wala kang pagpapakumbaba. Kasi kung mataas ang iyong tingin sa iyong sarili, paano ka makakapaglingkod? Ang gusto mo lang, ikaw yung pinaglilingkuran, ikaw yung masunod. Pero Jesus Christ wants us to see humility, to be always humble sa ating mga buhay. At pangatlo po ay seek first the kingdom of God. Again, pinagin po natin sa Romans 14:7 na the kingdom of God is all about righteousness, peace, joy, in the Holy Spirit. This is our primary reason to live. Di ba po sa prayer rally ng mga nanay kahapon, sa mensahe ko ni Pastor Elisa, i-priority natin yung ating relationship sa ating Panginoon kahit na maraming tayo ginagawa sa mundo sa ating mga buhay. Gusto ng Diyos na lagi tayong makasama, maranasan ng ating presensya. Yung presensya natin, gusto niyang maranasan as well as gusto niyang iparanas yung presensya niya sa atin. So our redemption, righteousness, peace, joy, humility, this must be our primary reason of praising and worshiping the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest.